Ngayon na naka-twice to beat advantage ang Ginebra tapos ang Magnolia ang kalaban nila. Paano kaya malalagpasan ng Magnolia to? May reports akong narinig na kahit nadihado ang Magnolia, meron daw silang paraan kung paano patutumbahin ang Ginebra ng 2 beses. At ang Ginebra naman daw, tatapusin na raw ang laban at i-headshot nila ang Magnolia para hindi na makabawi. Aba, do it all na pala ito. TNT takot na sa Ross dahil alam ni Coach Chot na ang Ross nakakatira lahat at umaambag lahat. Bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Manila Clasico pala tayo. Ang kaibahan lang ay mas malaki ang advantage ng Ginebra dahil naka twice to beat advantage sila. Kung kaya't ang sabi ng Ginebra, tatapusin na raw nila ang laban in just 1 game. I-headshot daw nila ang Magnolia para hindi na makabawi dahil kung hindi, baka sila pa ang maisahan. At napagtanto ko, base sa mga reports na ang dalawang kuponang ito ay madiin na pinag-aaralan kung anong weakness ng kabila. Ayon sa Magnolia management na meron daw silang paraan para mawala yung sumpa na twice to beat advantage ng Ginebra. Kapag naipanalo lang daw nila ang kahit isang series na to, malaki pa ang posibilidad na makukuha nilang Final Four. Alam mo naman ang Magnolia na marami din ang karanasan nila pagdating sa playoffs. At baka mag-playoff mode din itong Magnolia. At isa pa, napansin ko rin na kapag playoffs na, kakaibang taktika nitong Magnolia. Parang ano talaga, umaacting ng todo. Ano nga bang nakita ng Magnolia na weakness ng Ginebra? Sa katunayan, nahirapan silang pag-aralan ng bagay na to. Pero napansin nila na kapag wala si Scottie, hirap ang Ginebra makapag-penetrate. Ibig sabihin, si Scottie ang punteriya nila. Hindi ko alam kung anong gagawin nila, pero full force defense siguro ang gagawin nila. At man to man defense si Scottie. Sa isang banda naman ang Ginebra, mas maraming nakitang butas sa Magnolia kung paano patumbahin. Hindi nyo ba napapansin na ang Magnolia naging contender yan para sa ikalawang spot, pero bumaba bigla sa pampito? Ang standings nila mismo ang nagsasabi na marami silang lackings ngayon. Ang punteriya ng Ginebra ay magpaula ng outside shots kasi kapag ganito ang style nila, maiiwan nila ang Magnolia at mahi-headshot sila. Bakit outside shots ang punteriya? Dahil ang Magnolia ngayon ay naglalaro lamang ng 2 out of 7 shots from the field. Talagang mahina sila dito ngayon, considering na humihina na rin si Paul Lee. Isa pang weakness ng Magnolia, big man. Wala masyadong legit big man ng Mags at higit sa lahat, madalas pa sila mag-turnover ngayon. Kung meron mang mas delikado sa dalawa, parang Magnolia nga ito. Itong dalawang team na to subok na ng panahon, pareho may mataas na kalidad at experience. Alam din nila kung paano i-handle ang mga sitwasyon, depende sa gameplays. Ayon kay Coach Tim, gayon pa man, hindi sila nagpakampante. Kahit may malaking advantage sila, dahan-dahan pa rin daw sila at huwag magkumpiyansa. Alam nilang capacity ng Magnolia kapag nakabuelo yan, mahirap ding habulin. Baka i-activate na rin nila si Calvin kung kaya. Don't let your guard down, ika nga. Anong take nyo sa Manila Clasico natin ngayon? Kampihan na! Tara, next update. TNT takot ngayon sa Ross? Ayon kay Coach Chot na iba daw ang Ross ngayon kasi unpredictable at marami silang mapaghuhugutan. Halos lahat kasi sa Ross umaambag at hindi may pagkakaila na parang ang Ross pa nga ang nagiging dark horse ngayon sa PBA. At ang Ross lang ata ang stable sa lahat ng nakapasok na independent teams. Alam nyo, sa Ross ako kumakampi sa playoffs natin ngayon. Kasi iba yung dating nila, binuo sila ni Coach Yeng at pinahinog. Magandang balancing at chemistry nila kasi yung balasahan sobrang ganda. Kinagandahan pa sa Ross, naglalaro sila as one. Yun bang play-by-play, magandang pasahan at teamwork, magandang ikot ng bola, matagal-tagal na rin since hindi nagkampiyon ang Ross. At Ross din ang huling independent team na nagkampiyon. Under Coach Yeng pa rin yun, diba? At sana Ross naman para maiba. Halos young talents pa sila lahat, hindi kagaya sa TNT na halos may edad na ang roster nila. Kailangan mag-adjust ng husto kasi mabilis mapagod. Tapos, bumaba din ang percentage nila pagdating sa shooting. Para sa akin matibay ang TNT kung nandyan si Mikey. Pero mahihirapan ang Ross kapag nandyan si Mikey. Pero dahil nga wala, mukhang dapat nga nakabahan si Coach Chot. Kasi kung anong hinala niya sa Ross, mukhang yun nga talaga ang mangyayari.